Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Atin pong unawaing mabuti na ikaw at ako ay iniibig ng Diyos. At siyang Diyos na umiibig sa iyo at sa akin, ang siyang may plano, ang siyang may disenyo ng buhay. So, our God is the God of plan, design, purpose, and objectivity. Dito po sa apat na salitang ito, kapag iyo pong binasa ang Biblia, maunawaan mo ang plano ng Diyos. At maunawaan mo ang disenyo ng Diyos doon sa kanyang plano. At maunawaan mo kung ano ang object ng Diyos o kung ano ang kanyang tinutumbok. At maunawaan mo kung ano ang layunin ng Diyos. Marami pong tao ay naghihirap. Marami pong tao ay nalilito at nagugulo sa kanilang isipan. Hindi nila maunawaan kung ano ang kanilang gagawin sa buhay. Kaya naman nakakalito dahil ang daigdig po ay may kanyang sistema. Ang sistema ng daigdig ay sa paraan na iginuhit ng mga tao na salungat sa sistema ng Diyos. Kaya't ngayon pong sandaling ito, sa maiksing panahon ay naway mabuksan ang inyong puso't isipan that you are more than a conqueror. That the truth is that greater is He that is in you than he that is in the world. The truth is that you are more than a conqueror through Him who loves you. Kapag nawala na po ang sama ng loob sa iyong puso, kapag napatawad mo na po ang lahat ng taong sumira at gumawa ng kasalanan sa iyo, tunay ngang buhay ka na. Sapagkat wag nating kalilimutan, ang dakilang utos ay ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Huwag ka pong aalis doon hanggat hindi mo nagagawa sa bawat umaga yon na Diyos lang ang iyong iniibig. At kapag ikaw po ay babad na sa pag-ibig ng Diyos, dadaloy ang kapangyarihan ng pag-ibig na yon para ikay magpatawad, para ibigin mo ang iyong mga kaaway, para gawan mo ng mabuti ang namumuhi sa iyo, at para pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo, at para idalangin mo yung laging sinasaktan ang iyong damdamin. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. And pray for those who despitefully, those who continue hurting you every day. Alam mo, maturity, perfection, is when you are mightily conquered by love. Jesus lived a life when He is in the form of a man. He stressed in His life that reputation is nothing. What matter is character. Reputation is nothing. What matter is character. Ethics and code of conducts.
to the minutest detail of everyday life. Yun lamang po nakataga sa daigdig. Be kind to the next user. Naalaala niyo po yun na nasa mga comfort room, na ibig sabihin, huwag kang aalis doon sa inupuan mo na madumi. Kailangang hindi magtatakip ng ilong yung susunod na gagamit. Yun po yung mga simpleng mga tuntunin ng tao. Pero laging tandaan din po natin, it is connected to, dun po sa sinasabi rin ng tao that cleanliness is next to godliness. Hygienic living is essential. If it is true in the natural, it must be true also in the spiritual. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo, you have to live excellently well. And for us to do that thing, we need the Holy Spirit. We need an excellent spirit. It's not by might, it's not by power. It's by my Spirit, saith the Lord. Huwag kang maghahanap ng kayamanan. Hanapin mo yung Diyos at Diyos ang magpapadala sa iyo ng kayamanan. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, huwag kang mag-apurang yumaman. Baka mawalan ka ng oras sa Diyos. Amen? So, ang titulo po ng mensahe for today, Win and Maintain Winnings. Marami po ang nananalo, pero ilan po ang nananatiling panalo. Kaya nga po, ang sumisira po sa napanalunan ay ang masamang ugali. Because those who strive for mastery must be temperate. Alam nyo yung temperate? Kailangan pong tempered o kontrolado ang temperament. It's only the work of the Holy Spirit. I cannot control my lowest emotion. It is only the Holy Spirit. So those who strive for the crown shall be temperate and shall abide lawfully. Nang ibig sabihin, hindi ho pwede na tayo magtagumpay without reading the Bible. Remove the Bible in a person's life and you will destroy his life. Remove the Bible in any country and that country will be destroyed. It's only by and through the Word. Kaya kailangang magpakaalam ka po sa salita ng Diyos. Napakahalaga po. Atin pong alalahanin na ang uri ng buhay ay tanging iisa. There is only one kind of life and how to live life. It is always by faith. Ulitin kong muli, ang pamumuhay po at ang pagkabuhay ay iisa ang ating gamit at paraan. By faith. Sabihin mo, by faith. And how shall you have faith? Anything that is not done according to faith is sin. Kapag ikaw po'y may pananalig, hindi ka po magugulumihanan sa iyong mga desisyon na gagawin. Ikaw po'y maawain. Sabihin mo sa iyong katabi, maawain ka kasi. Kaya maraming napapahamak. Hello? Ito, nasa Biblia ito. Payag ba kayong nasa Biblia ito? Sumulat si Pablo at sabi sa mga taga-Macedonia, huwag ninyong pakainin ang tamad. Nabasa niyo po ba yun sa Biblia? Do not feed the lazy. So, ibig sabihin, pag pinakain ng tamad, nagkakasala tayo. Hello? Hindi ka po nagkakasala pag hindi mo siya pinakain. Bakit? Sapagkat pag nagutom siya, tatawag siya sa Diyos. Huwag mong hadlangan ang pagkakataon ng isang tamad na tumawag sa Diyos pag wala nang nagbibigay ng tulong sa kanya. Maghahanap buhay din yan. Nakukuha niyo po? Kaya kailangan alam natin ang katotohanan.
Because my disciple, said Jesus, is the one who continue in my word. Not my word, but His word. They shall know. So they shall continue in my word. They shall know the truths. And the truth shall set you free. So how shall you receive faith? By hearing. And how shall you hear? By the one who will preach, and by your personal decision to read passionately, devotedly, intimately the Bible every day. At makikita mo ang malaking pagbabago sa iyo. Dating katawan, pero bagong espiritu. Dating katawan, pero bagong isipan. Kaya napakahalaga po, 3 bagay o 2 bagay. Your ears. So sa pagitan ng 2 tenga mo, nandun ang lahat ng kaligayahan mo sa buhay. Saan magmumula ang kaligayahan ng tao? Dito, sa isipan. Hindi po sa mga binibili. Dahil ang binibili, nawawala ang gana mo doon sa nabili mo na noong kahit na napakaganda nung unang bilhin mo. Kaya papalitan mo yung nabili mo noon dahil hindi mo na kinatutuwa. So our happiness is between the ears. What you hear will be planted in your brain. And our brain has a mind and has a memory and has a will power. Kaya pag ikaw ay sisi dito, sisi doon dahil sa iyong kabiguan, you are mistaken. Because our success is dependent on our personal choices and decision. Hindi ho pwedeng sisihin natin ang ating magulang. Never do that. Kailangang magpasya tayong personal na tayo ang makikipag-isa sa Diyos sapagkat siya ang may-ari ng buhay. God is the author of life. And because He is the author, He knew all the essence. Yung totality ng plano niya sa iyo at sa akin, alam ng Diyos. Kaya magtumulin ka lagi sa pakikipag-usap sa Kanya. Kung titingnan po natin ang daigdig. So when you think of win, ang ibig sabihin ay may labanan. So all truth is parallel. What is true in the natural is true in the supernatural. Ilang digmaan na meron ang daigdig? 2. Yun po yung World War. At magkakaroon pa po ng Third World War. Huwag po nating kalilimutan yan. Meron pong 3 digma ang pandaigdig. Doon sa First World War noong 1917, at si General Allenby ng Britain, ang siyang nakilalang bayani nung panahong yon, kaunti lang po ang namatay. Pero noong Second World War, at least 52 million ang namatay. Pero sa Third World War, 1/3 of the total population of the world ang mamamatay. Kung 7 billion ang tao ngayon, 1/3 of 7 billion, yun po ang mamamatay sa Third World War. Pero hindi po natin dapat katakutan yun. Magpakaalab tayo sa Diyos. Kaya't nais kong inyong maunawaan na merong ongoing war. Kaya tayo sumasamba because worship is warfare. At laging tandaan mo that you are not only a child of God. You are not only a friend of Jesus. You are also a warrior. Amen? And we are the weapon in the hands of God. Kaya tayo pinatatalas niya through tests and trials. Ang nangyayari lang dahil nga sa kamangmangan,
dahil sa kawalan ng pag-asa dulot ng kamangmangan. Kaya ang sabi ng Biblia, I don't want you to be ignorant. And I don't want you to lose hope. Ang tanging may pag-asa po ay yung nagpapatuloy sa salita ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa natural, eto po, ang labanan po ay defense and defense. The great offense is a great defense. Kaya doon sa Art of War, sa aklat na Art of War, ang iniiwasan ng mahuhusay na war tactician ay ang mag-aksaya ng maraming manpower at maraming pera. So gagawa sila ng mga pamamaraan at na lumantad ang psy-war o psychological warfare. Ang sabi doon sa book na Art of War, kung ikay malayo pa sa kaaway mo, ipadama mong kalapit sila para sila'y maghanda at mapagod. Hello? At pag ikaw na may malapit na sa kanila, ipaalam mong napakalayo mo pa, katulad ng ginawa ng emissary ng Gibeon. Kunwari ay nagsuot siya ng halos mapunit ng damit at ang dala ay maamag na tinapay na parang ang layo ng kanyang paglalakbay ay yung pala ang next town na papasukin nila Joshua. Pero before that, nakipagtipan sila sa Gibeonites. Kaya naging problema nila ang Gibeon. Kaya nais kong inyong maunawaan that our life is a life of warfare. Tanggapin mo o hindi, may digmaan. Napapaligid tayo ng mga tukso. There are so many temptations all around. Kaya maraming Kristiyano o ang ilang Kristiyano ay nakakulong sa bilangguan. Why? Because they are unable to control their temperament. Laging nakatingin sila doon sa kanilang personal sentiment. Kailangang magtagumpay na po tayo sa sentimentalism. Kailangang magtagumpay na po tayo sa hindi pagpapatawad at makapamuhay tayo na malaya sa harapan ng Diyos na hindi umaasa kanino man tao kundi sa Diyos. We have to mature. Sabi nga, do not cumber the ground. Huwag mong dukalin ang lupa. Do not be at ease in Zion. Kailangan pong ikaw ay prayerful. Kailangan ikaw po ay praiseful. Kailangan ikaw po ay worshipful. So, every winning is start in a war. Kaya, kung hindi mo po maunawaan ito, so ano po ba ang war? So, defense-offense lang po yan. At meron pong tinatawag na skirmishes. Yun pong labanan ng patrol. Ano po, skirmishes, yung parang hindi lubhang malaki. Pero yun po ay sa pagitan ng dalawang pangkat na yung halimbawa nagkasalubong yung dalawang patrol ng dalawang magkalabang panig, that is skirmish. Pero ang susunod po ay there will be fightings. So pag nalaman na napasabak yung kanilang dalawang patrol, magpapadala ng support group. So there will be 24 hours of 48 hours fightings hanggang sa magpadala na ng support group on air at maaaring dun pa sa lupa. Pero atin pong pansinin na there are also battles. Battle of Tirad Pass, Battle of the Bulge, Battle of Normandy. Ibig pong sabihin yun po isang lugar na kung saan yung intense fighting ay nangyari. And there will be war, major war. So every day sa ating pakikihalubilo sa tao, there will be skirmishes. There will be fightings. Pero laging tatandaan mo po na ang labanan ay nasa isipan. Kapag hindi ka po nagtagumpay sa iyong sarili, ang tawag po ng psychology ay introvert personality. Introvert. Nang ibig sabihin ay makasarili. Extrovert ay nakikihalubilo. Pero hindi po introvert-extrovert ang buhay. Ang buhay po is either you fear God or not. Because if you fear God, ikaw po'y magpapatuloy ay sa patnubay ng Diyos.
At ikaw po'y kikilos ayon sa ibig ng Diyos. Kaya napakahalaga ng iyong dalawang tenga because kailangan na sanayin mo ang dalawang tenga mong marinig ang boses ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan naririnig mo ang boses ng Diyos. Ito po ang digmaan. It is between God versus Satan. God versus Satan. Ang Diyos po ay Espiritu. Si Satanas ay Espiritu. So, ano ang pinaglalabanan ng dalawa? Ikaw at ako. Gusto ng Diyos na siya'y naninirahan sa iyo. Gusto rin ni Satanas na siya'y naninirahan sa iyo. At ang paninirahan ng Diyos ay makikilala mo kapag ikaw ay umiibig sa Diyos, sa iyong kapwa at sa iyong sarili. Yun po yung known facts about God living in you. Ikaw po ay nagmamahal sa salita ng Diyos. Ikaw po ay hindi nagdidesisyon na hindi mo muna siya sinasangguni. Sa Jeremiah 10:21, napahamak ang bayan dahil hindi nila sinasangguni ang Diyos. For the pastors are become brutish and have not sought the Lord. Therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Kaya kung ikay tatay, ikay pastor ng iyong pamilya. Kaya kung ang mga tatay na narito'y hindi hahanapin ng Diyos, siya'y magiging malupit na tatay. At hindi uunlad ang kanyang sambahayan at mangangalat ang kanyang mga anak. Hello? Yan ang dahilan kaya maraming wasak na pamilya because of the failure of fathers. This is plain word and very clear. For the pastors are become brutish and have not sought the Lord. Sasama ang ugali ng sino man sa atin kapag hindi natin hinahanap ang Panginoon. Gusto mo mawala ang masamang ugali sa iyo? Hanapin mo ang Panginoon. At huwag kang maniniwala sa tinatawag ng mga scientist issues of life. No! It is always the Word. Hello? Kaya kailangan ang iyong tayuan ng matimbang ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Do not accept the word of men. Receive the word of God. Because the word of God is the life of God. All their flocks shall be scattered. Kaya kung papansinin po natin, God versus Satan, you versus the devil. Sasabihin sa iyo ng diablo, wala, ganyan ka, sira ang pamilya mo, kaya sira ang buhay mo at hindi ka na makakabangon. That is the voice of the devil. He is accusing you. Sabihin mo sa kanya, diablo, sa pangalan ni Jesus, hindi na ako yung iyong tinutukoy sapagkat ako'y bago nang nilikha. Devil, you are referring to a wrong person because I am a new person. I am a child of God. I am born again in the Spirit. All things are passed away. All things become new. Faith cometh by hearing. Faith cometh by reading. Faith cometh by meditating. Faith cometh by acting on the Word. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Nalalaman ko na ang inyong pagpapatuloy na pagsubaybay dito sa palatuntunang ito. Ito ay isang katibayan that you are faithful and loyal to God. And that faithfulness and loyalty
are the result of your intimate relationship and communion with Jesus Christ. At ako'y naniniwala na dahil dun sa maalab ninyong pag-ibig sa Diyos, so I will challenge you for an offering of celebration of the goodness of the Lord in your life. So itong hamon ko sa inyo ay isang pagkakaloob na ikay nagdiriwang sapagkat ang Diyos ay nagpatuloy sa kanyang katapatan sa iyo. At yung katapatan yun ang nabubuo at namumuo at napuno ang iyong puso't isipan sa pananalig at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. At ngayon, ipakita mo sa pamamagitan ng iyong alay at handog yung katapatang yon na nasa iyong puso na mula sa Diyos. At hayaan mo na sa pamamagitan ng pinansyal mong pagkakaloob, ang palatuntunan ito ay isang kasangkapan at pagkakataon sa iyo para ikaw ay magkaroon ng pagpapakita ng sobra at labis at nagumapaw mong kaligayahan sa Diyos. Kaya your offering now is an offering of your joy, gladness, and celebration to God. It is a pure joy to bring your offering so that this ministry ay magpatuloy ito sa paghahatid at pagdadala ng mabuting balita at ito ay mapalawak sa buong daigdig. So when you give, ito ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ka ng sobrang katatagan sa iyong kalooban. You will be powerful inside. At magkakaroon ka ng sensitivity spiritually. So your giving this moment will bring to you a spiritual sensitivity na hindi pa nangyayari sa iyo. Na sa iyong paglakad ay madarama mo ang makapangyarihang presensya ng pagsama ng Diyos. So your giving will be a mighty offering to God so that you will receive joy in the Spirit. So the fire of the Holy Spirit bumaba sa inyo at kayo ay tuloy-tuloy sa maalab at maligayang pagkakaloob dahil ikaw ay nasumpungan sa katapatan. God found you faithful and loyal to Him. Kaya't maluwalhati ang Diyos at idadalangin ko ang inyong kaloob. O Diyos, dakila't makapangyarihan. Ang kanilang financial offering sa ministeryong ito ay pagpapakita ng sobra nilang kaligayahan sa pagtatapat sa iyo. Mangyari na magkaroon sila ng very sensitive spiritual discernment. At maganap at mangyari na sila ay mapagpala ng ganitong kaloob. In Jesus' name, Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry.
So hindi ka na matatakot sa tao. Sasabihin, hindi kita bibigyan ng pera. So what? Ang Diyos ko ang magbibigay sa akin ng tustos. Amen. Hallelujah. Kaya nga unawain natin, Christ versus the Antichrist. Darating na po yun. And the Holy Spirit versus the false prophets o prophet. Kaya nga, every day is warfare day. Every day we are in a war zone. No one is exempted from temptation. Lahat po tayo ay tutuksuhin. Hindi ho pwedeng mapalayo ang tukso sa pag-awit. Tukso, layuan mo ako. Hindi po. Ang tukso po ay tinatakbuhan. Kaya nga, unawain mong mabuti. Sa Mount of Temptation, as it is written, sabi ng Panginoong Jesus, man shall not live on bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ang pangalawang pagkakataon na tinutukso ng dyablo ang Panginoon, magpatihulog ka sa banging ito sapagkat ang iyong mga paa ay sasaluhin ng mga anghel. Ang sabi ng Panginoon, Satan, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Na ano po ang ibig sabihin? Panginoon, pagtagumpayin mo lang ako. Panginoon, kung talagang Diyos ka, bigyan mo ako ng hanap buhay ngayon. That is tempting the Lord. We are not allowed to do that. Ang tangi lamang nating gawin, salamat po Panginoon, alam ko na ikaw ang may kapangyarihan at may balak at may lalang at mangyayari ang lahat ng nasusulat na ang mga may takot sa iyo ay may karunungan at ang nagtitiwala sa iyo hindi mapapahiya. Salamat sa bago kong hanap buhay. Amen po ba? So, ang sabi ng Panginoon, okay, let us come and let us argue together. Let us reason together. Give me your reason. And if I found you right, then I will do your reason. Kaya nga po, ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay napakadakila, at ang Diyos po ay napakaganda. Kaya kung titingnan po natin, bakit ang Amerika ay laging nagtatagumpay? Because of their radar and satellite system. Yung mga satellite nila, yun po ay ginagamit saan? GPS. Global Positioning System. At yun din po ginagamit para makulate, para makuha lahat ng mga informasyon. Kaya alam nila kung nasaan yung 18 area na dinidevelop ng Iran ang kanilang missile. Alam nila yung 18 areas na yon at alam din ng Mossad ng Israel. Alam nila yon because of their detection system. So saan nandun yung radar and then yung satellite on the air. So ano naman ito sa spiritual? Kapag ikay nakakonekta sa Diyos, ang banal na Espiritu ang mamamahala sa iyo, and the Holy Spirit will lead you, will guide you, and will give you wisdom and revelation. You will know the future by the revelation of the Holy Spirit. Makakaiwas tayo sa kapahamakan. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ang magpapahayag, huwag kang daraan diyan. Huwag ka nang magtanong, bakit po? Huwag ka nang magtanong. Pag hindi ka pinadaraan doon, tumuloy ka lang. Sa isang devotional book, may isang tourist na naglalakbay dahil nung panahong yun wala pang sasakyan at daraan sila ay sa kasukalan ng isang kabundukan. At meron siyang tour guide na hinire. At siya ang tatabas ng daraanan nila. At pagod na ang turista at ang sabi niya, para yata tayong walang nararating. Bakit walang lansangan? Bakit walang landas? Why is it that there is no pathway? At ang sabi ng tour guide, I am the pathway, believe me. Yan nais ko pong ipaunawa sa inyo, ang buhay po ay hindi mo malalaman in its totality. Sapagkat ang revelation ay day after day. So it is a close fellowship, communion, and relationship with God. Hindi ako nilikha at hindi ka nilikha para hindi ka ilanganin ng Diyos.
We were created to need God every day. Amen po ba? Linikha tayo para kailanganin natin ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, without me, you are nothing. And apart from me, you cannot do anything. Kaya ako'y nasa buhay ko ngayon because of Him. Dahil sa Kanya, alang-alang sa Kanya at para sa Kanya. Yun lang ang buhay ko. At yun po ang totoong buhay. Dahil sa Kanya, alang-alang sa Kanya at para sa Kanya. Kaya kung ang buhay mo'y para sa iyong pamilya, forget about it. That is wrong desire. Palitan mo ng desire ng Diyos at uunlad ang iyong pamilya. So have a listening ear. Magsanay ka pong nakikinig sa boses ng Panginoon para iwas pagkalugi, iwas kabiguan, iwas pagkalito. Sa Revelation 2:7, you shall overcome if you listen to the voice of the Lord. He that hath an ear. So, tinatanong tayo dito, ikaw ba ay may tenga? Itanong mo sa iyong katabi, may tenga ka ba? So, ang tenga ay ginagamit sa pakikinig. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. So, sino ang nagsasalita? Ang banal na Espiritu. What the Spirit saith unto the churches, to him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So ito pong bahaging ito ay about the church in Ephesus. At ano ang sinasabi? I have somewhat against you, you have left your first love. So kung sila'y manunumbalik sa first love, marami po ang tao, punong-puno ng aktibidades. Ang buhay po ay dalawa lamang ang mithiin ng tao. Relationship and achievement. You cannot achieve anything apart from relationship. So pansinin po natin all the way down. Kailangan ang relasyon mo sa Diyos ay buhay. Kailangan ang relasyon mo sa iyong asawa ay buhay at malusog. Kailangan ang relasyon mo sa iyong mga anak ay buhay at malusog. Kaya nga, unawain nating mabuti. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So, kung titingnan po natin, sa Revelation 2:7 and verse 11 and verse 17 and verse 29, ito po yung sa chapter 2, ang lahat po ng nakasulat doon ay, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kailangan magsanay ka po na nakikinig sa boses ng banal na Espiritu. Hallelujah! Amen po ba? Sapagkat ang ating pagunlado, ang ating pagkalugi, ang ating pagtatagumpayo, ating pagkabigo, ay nakadepende sa ating pakikinig. Kaya nga napakahalaga maging sa chapter 3, verse 6, verse 13, verse 22, iisa po ang sinasabi to overcome. Hear what the Spirit of God is saying to the churches. So ano ang kasalanan ng Ephesian Church? Puro activity sila, puro ministry sila, puro gawain sila. Iniwan nila ang tampok at mahalaga. The essential and vitally important is communion with God. Every waking moment, nakikipagniig dapat tayo sa Diyos. Nakikipag-usap dapat tayo sa Diyos. Kailangan ang ating bibigay unang-una ay gamitin natin kay Jesus. So kung titingnan po natin, Pergamos, Thyatira, Sardis, ito po yung mga churches. Smyrna, Philadelphia, and Laodicea. Ang tanging matagumpay na simbahan ay ang Smyrna at ang Philadelphia. Sapagkat sila ay nakadepende lang sa Diyos.
Kaya kung ibig mong magtagumpay sa iyong buhay, umasa ka lang ay sa Diyos. Wala kang hihinga ng tulong kundi ang Diyos, at ang Diyos ang magkukonekta sa iyo sa mga taong eksperto para ikaw ay matulungan. He will connect you to the experts. If you acknowledge God and if you take counsel from God. So, the Spirit is speaking to the churches. And the Spirit is speaking personally to you. And what is the work of the Spirit? In Isaiah chapter 11 verse 1. Nais kong makita po ninyo kung paano kayo magtatagumpay, kung paano malalaking tagumpay ang mararanasan ninyo. Ang kailangan mo ay hindi pera. Ang kailangan mo hindi tao. Ang kailangan nating lahat ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? Dahil pag sa tao ka tumingin at sumama ang ugali ng tao, maghihimuto ka. Tumingin kayo sa banal na Espiritu at kahit padalhan ka ng masamang tao, ikaw ay magagalak sapagkat alam mo na may gamit yung masamang ugali nung ipinadala sa iyo. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ang tinutukoy po dito yung Panginoong Hesukristo. The Spirit of wisdom and understanding. So the Spirit of the Lord will give us a spirit of wisdom. Not only wisdom but understanding, because with wisdom without you understanding it, baliwala po yun. Kaya ito po ay tambalan. Spirit of wisdom and understanding. When you receive wisdom, then ask for understanding. And then, ang second na tambalan, the spirit of counsel and might. So, hingi ka ng payo sa Diyos. Ano po ang gagawin ko rito? Simpleng-simple lamang po ang paghingi ng payo. Magsimula ka sa maliliit. Saan ko kaya naiwan yung aking susi? Hello? So, ipakikita sa iyo kung saan naruroon ang iyong susi. Pansinin po natin, si Saul kasama ang kanyang katiwala, nawawala yung kanilang hayop. At ang sabi ng kanyang katiwala, pumunta tayo sa seer. Let us go to the seer and ask for counsel. Sino yung seer? Si Samuel. Hello? So, ating pansinin, sa lumang tipan, pili yung mga binibigyan ng Diyos ng kakayahang makakita. Sa bagong tipan, lahat ng born again ay may kakayahang makita ang ibig ipakita ng Diyos. That is the difference. Amen? Kaya nga, pansinin po natin the spirit of counsel and might. Ang Diyos ang personal na magpapaliwanag sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung bakit paulit-ulit ang iyong lagnat. Kung bakit paulit-ulit ang iyong pagkalugi. Kung bakit paulit-ulit ang iyong mga kabiguan. Through the counsel of the Holy Spirit acted upon, you will be mighty on earth. Amen po ba? So pag sinabing mighty on earth, ikaw ay mandirigma. At ang pangatlo po, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So wisdom, counsel, and the knowledge. Wisdom, counsel, and knowledge, and then you will have the fear of the Lord. And when you have the fear of the Lord, you will be clean. Psalms 19 verse 9. The spirit of the fear of the Lord will make you clean. The fear of the Lord is clean, enduring forever. So, kapag ikay may takot sa Panginoon, ikay malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? At ikay matatag magpasawalang hanggan. Oh, purihin ng Panginoon. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? So, have a listening ear. Kailangang laging nakikinig ka sa boses ng banal na Espiritu sa John 10:27. Yun lamang po ang aking buhay, makinig. Because faith come by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing to adhere. Amen? Makinig ng makinig upang sumunod. Amen? Makinig ng makinig. To hear, to adhere, and to act
on what you heard. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, first, hear the voice of the Master. And I know them. So, kilala ka ng Panginoong Hesukristo, kilala ako ng Panginoong Hesukristo, kilala ang ating nakaraan. Our total resume, alam ng Panginoon. Alam niya ang ating weakness, alam niya ang ating strength, alam niya ang ating kabutihan, at alam din niya ang ating kapalpakan. Walang lihim sa Panginoon. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, sino raw ang susundan? Hindi po si pastor. Ang susundan nating lahat ay ang pastol. The Lord is my shepherd, and I shall not want. Pag sumunod ka po sa akin, baka hindi ko maibigay yung iyong kailangan. Pero pag lahat tayo sumunod sa Panginoon, hindi tayo magkukulang. Amen po ba? So I am just answering you to the shepherd. I am not the shepherd, I am an under shepherd. Inaakay ko po kayo para tayong lahat ay sumunod sa pastol. And when we follow the shepherd, hindi ka po maghihirap. Hindi ka po maigugupo ng mga pagsubok. Yan napakahalaga po, kapag ikay nakikinig, siguraduhin mong sa puso ito naiimbak. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung galing sa labas. Ang nagpaparumi sa tao yung galing sa kanyang puso. Saan ba galing ang galit? Sa puso na kinuyom. Hello? Kaya kailangan wala kang galit, wala kang sama ng loob, wala kang intensyon na magpakita na that you are somebody. No, you are nobody without Jesus. Kahit na yung pinakadakila pang tao, kaya ang sabi ng Panginoon, what does it profit a man to gain the whole world but suffer the loss of his own soul? Paano ang isang tao na nawala ang kanyang kaluluwa kapag hindi na niya inuna ang Diyos, kapag hindi na niya kinailangan ng Diyos, he lost his soul because he thought that he can do it. He thought that he is the one who made everything for himself. No, it is always God. Laging ang Diyos po ang may kaparaanan para ang tao ay magpakumbaba because it is only through brokenness and contriteness that God will accept us. The broken and the contrite spirit, God shall not despise. Hindi niya itataboy ang mga wasak na puso na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang challenge ko sa conference sa Baguio, ang sabi ko, if you cannot live according to Matthew 5:3, do not continue on reading the Bible. Papalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Sino ang pag-asa mo? Tatay mo, nanay mo, padrino mo. Kailangan ang inaasahan natin tanging si Jesus. Amen. At doon magsisimula ang buhay, doon magsisimula ang pagsama ng Diyos sa mga umaasa lamang sa Diyos. Ang pinakayaman ko ay ang presensya ng Diyos. Amen. Ang sabi nga ni Ralph Mahoney, na mayapa na siya pero siya po'y napakahusay pong tagapagturo ng mga pastor. At ang sabi niya sa malakas daw na tinig, dahil hindi ako nakadalo noon, ang sabi raw niya, pastors, do not serve the Lord. Tahimik ang buong conference because all are serving the Lord. But serve with the Lord, and that is presence, that is glory. Maglingkod ka na kasama ang Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:20, I will be with you. Kaya wag mong itsapuera ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Ano po ba ang gagawin ko, Panginoon? So the listening ears and the obedient heart. Nakukuha niyo po? Ang nagpaparumi ay ang laman ng puso. Pero ang nagpapalusog ay ang laman din ng puso. Kaya palitan mo ang laman ng iyong puso. Kung may hinanakit, palitan mo ng pagpapatawad. Kung ano pa ang laman ng iyong puso? Nag-aambisyon ka? Ambition in
a short definition is canvassing for promotion. Do not canvass for promotion because it is God who will promote us. Amen. Promotion come from on high. Not from the east, not from the west, but from on God. Touch the heart of God. Ipopromote ka ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng lahat ng pinangarap niya para sa iyo. Sa Diyos, magmumula ang aking tulong. Dapat sa Diyos din magbuhat ang iyong tulong. Hallelujah. So, if you are listening attentively, your heart will be, the evil content of your heart will be replaced with the good content coming from the revelation of God from the Word. And then you shall be obedient. Amen? At ikaw po'y magiging masunurin. It is only the obedient that shall partake the best of the land. Magugulat ka na lang sapagkat paunlad ka ng paunlad na hindi mo maintindihan kung bakit ikaw ay labis na pinagpala. It's not you, it's not me, it's Him. Dahil siya'y natutuwa na ang kanyang pangalan ay napaparangalan. So in closing, pasiglahin mo ang iyong pakikinig. Makinig ka lamang po ng makinig because faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. To be obedient is the major command for all of us. So that at the end of this life, when we are face to face with Jesus, we can hear the blessing, welcome good and faithful servant, enter into the joy of thy master. Kaya nga po, through faith and by obedience, maabot po natin at dapat hangarin natin, mithiin natin sa ating buhay na ang maririnig natin sa bibig ng Panginoon. Welcome, good and faithful servant. So that we can say together with Paul, I have fight the good fight of faith. I finish the race, and I remain steadfast in the faith. Father, we thank you so much. Salamat po that we are winners and more than conquerors. And we shall always win and maintain our winnings so that the next generation will be able to comprehend how great and how good you are. Mapagpala po ang susunod naming lahi dahil kami nabubuhay na laging nagtatagumpay dahil alang-alang at para sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. So tumayo po ang bawat isa at tayo po ay magpapahayag. Jesucristo, Ikaw ay aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Kaya't ang iyong Espiritu ay nasa akin. Kaya't sa sandaling ito, likhain mo sa amin ang isang malusog na pangangatawan, ang isang matalinong pag-iisip, at igawad mo sa amin ang kapuspusan ng iyong pangarap. At sa pamamagitan ng pangalan mo, Jesus, sa kapangyarihan ng iyong dugo, all impurities from my brain cell, from my blood streams, from my internal organs, from my body cells, mula ulo hanggang talampakan, lahat ng mga impurities ay nilusaw ng kapangyarihan ng pangalan mo, Jesus, at ng iyong dugo. Kaya bawat isa sa amin ay malakas, malusog, dahil sa iyo, alang-alang sa iyo, para sa iyo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Live well and strong. God bless. Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now. Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Nagpapatuloy ang palatuntunan ito dahil sa inyong pinansyal na kaloob bukod sa inyong pananalangin upang ang
anointing ng banal na Espiritu ay magpatuloy sa palatuntunan ito at sa inyong buhay. Ang gawain ng kaaway ay sikilin. Ang gawain ng kaaway ay sidla ng takot at pagkapahiya ang mga tao. Subalit nais kong maunawaan ng bawat isa na yung iyong hangarin na magkaloob sa palatuntunan ito ay hindi tumitingin sa halaga kundi tumitingin sa nilalaman ng puso. Ang tinitingnan ay yung intensyon na dalisay, sapagkat bawat piso na naiaambag dito ay naidaragdag upang mapalawak ang gawain patungo sa buong Pilipinas, patungo sa buong daigdig, sa radyo, telebisyon at sa website at YouTube. At anuman yung halaga na inyong makakayanan, pagpasyahan ninyo at matuto kayo at magsanay na gamitin ang ating Bangko de Oro saan mang bahagi ng buong Pilipinas at maging saan mang bahagi ng daigdig. Use our bank account upang magsimula ka sapagkat ang malaking pagpapalay nagsisimula sa maliit na pagkakaloob. Kaya sa iyong pagkakaloob ngayon, anuman ang halagang yan, ang aking hamon sa iyo, tiyakin mo na may dalisay kang puso sa pagkakaloob at wiling-wili at maligayang-maligaya ka na ideposito yung iyong kaloob. Kaya ako'y dadalangin na maalis ang containment na ginagawa ng kaaway sa iyong isipan at ang paninikil ng kaaway upang hindi ka makapagsimula para ikaw ay mapagpala sa malaki. Mula sa maliit na iyong pagdeposito, ito ay lalaki, ito ay uunlad at ikagugulat mo ang lahat. Life is full of surprises and it is you who will bring that surprises to your life by giving whatever amount that you are able to give. Ito ang sasabihin ko sa inyo, magbubukas ang langit sa iyo and your life will never be the same again. You will feel that wonderful, energetic power of the Holy Spirit when you start to give to this ministry. In the mighty name of Jesus, I pray that the anointing work, that everyone will be totally yielded, na bawat isa ay lubusang napasakop sa banal na Espiritu. At sa kanilang pagkakaloob ngayon, banal na Espiritu, bigyan mo sila ng sobrang kaligayahan sa sandaling ito ay kanilang maipagkaloob. Mangyari ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay magsimula ng magkaloob sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.